Hi, magandang gabi po. Sipag-sipagan akong mag-vlog kahit na inaantok na ako. Ang pag-aaralan po natin ngayong gabi ay yung tungkol doon sa DHA na nilalagay sa milk o nandun sa milk. Kasi di po ba yung DHA is docosahexaenoic acid, kailangan natin yun sa development ng brain ng mga baby. Yung brain natin kasi parang taba yan, Yung pong DHA kasi is omega-3 fatty acid po yun. So, binibigay po yan. Dapat nasa milk talaga yan, kasi kailangan sa brain development at saka sa eye development sa retina. So, napaka-importante po ng DHA, kaya ini-incorporate po yan halimbawa sa formula milk, pino-fortify ng DHA yun, mga gatas na yun. At mayroong pag-aaral na kapag kulang sa DHA ang mga bata o tao ay nagkakaroon ng depression, i-research nyo na lang po yun. Ano pa? Ito pa. Yun po kasing breast milk na galing sa nanay ay may enough na DHA para sa brain and eye development ng baby. Kaya lang ito ay nagdedepende sa maternal diet. Kaya dapat kayong mga mami na nagbe-breast milk, kumain kayo ng mga fish, seafoods, ganyan. Para maganda yung labas nyo ng DHA for the brain development and eye development ng inyong mga baby. Although doon naman po sa mga formula, meron naman pong DHA talaga doon, Kaya lang, di po ba, yun po ay galing sa gatas ng kalabaw or baka. Siyempre, pinapasteurize po yun, ini-sterilize. So, kapag ginawa na po yung powder na nandun sa gatas, maaari na hindi na yun equivalent kagaya dun sa breast milk, which is more natural. Kumbaga parang synthetic yung nandun na ginawa sa mga milk formula. Samantalang yung inyong breast milk ay natural. Pasensya na po kayo kasi breast milk advocate po kasi ako. Although kapag may pagkakataon na hindi makapag-breast milk ang mother sa mga kadahilan ng hindi na maiiwasan at kailangan ng mag-formula, meron din naman pong DHA yung mga milk. I-research nyo na lang po kung ano yung mga milk na yun. Bawal akong mag-promote ng formula milk. Sana po may natutunan kayo ngayong gabi about sa DHA. Good evening po.